In the news, Tingog Party List Representative Jude Asidre says the Independent Commission for Infrastructure or ICI found no liability on the part of former House Speaker Martin Romualdez in the flood control controversy. Asidre cited the ICI referral signed by retired Justice Andres Reyes, which he said clearly states there was no finding of guilt or liability. However, the report has not been made public and was only submitted to the Office of the Ombudsman. Asidre also called on Navotas Representative Toby Tiangco to stop misleading the public amid allegations linking lawmakers to impeachment support. According to Tiangco, some lawmakers were given financial aid and project allocations in exchange for supporting the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. And joining us now to address his allegations surrounding the impeachment process against Vice President Sara Duterte is Navotas Representative Toby Tiangco. Good morning, Kong, and thanks for joining us again. Yes, good morning. First of all, nagulat ako na meron palang ganun, no? Yeah. I mean, siguro lahat naman tayo nagulat. Have you seen this report, the ICI? For context for our viewers, we're talking about the ICI report. Ngayon ko lang yan nakita nung linabas ni Congressman Asidre, no? I think even media, walang kopya niya. Right. So, nagulat talaga ako, nagulat tayong lahat, no? Do you believe that findings? More than that, yung findings na walang liability, I mean, alam na ng lahat na si Saldico ay gumawa ng insertions, nagkapera siya doon. So magagawa ba yun ni Saldico na chairman ng Committee on Appropriations without the knowledge or approval of Congressman Martin Romualdez? And number three, di ba even yung DPWH recommended to the ICI filing of plunder eh. So hindi ko alam pa paano nangyari yun eh. Anyway, yun yung unang sagot ko. Pangalawa, doon sa sinasabing akusasyon ko, I will clarify what I said, no? Okay. Ang sinabi ko doon sa first impeachment noong sa 19th Congress, di ba nung unang pinag-usapan yan, at bakit hinabol ng February 5, last day of our session, na hindi naman tatalakayin ng Senado because na rin nila noon. Ang sabi ko noon is dahil nagkaroon ng bentahan ng projects, of course, at that time, hindi ko pa sinasabi na sinasabi ko ang nagbenta, no? But very clear, sinabi ko nagkaroon ng bentahan ng projects at ginamit nila yung mga congressmen para ilabas yung mga nabentang projects na naka-FLR at that time, no? Kinausap pa nga ako ni JJ Suarez niyan at sinabi niya sa akin yan nga na paano yan, pinangako natin yan sa mga pumirma ng impeachment. Nung si Presidente Marcos noon, kung totoong pinangako, sinabi niya, we will not release that because wala namang usapang ganon, di ba? So, yun yung ibig ko sabihin na nagbentahan, which again was Saldico, na hindi ko alam magagawa ba yun ni Saldico na hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez. And then, ang naging carrot and stick noon is yung, ito naman, hindi ko alam bakit na tinatanggi, di ba? Right after the signing, yung mga pumirma, nag-post naman sila sa Facebook page nila na kaya kami pumirma kasi kung hindi kami pumirma, i-hold yung MAIP, yung TUPAD, yung AIS, yung AKAP. Open naman yun eh. Sinabi naman nila yun eh. Tsaka alam naman natin yun na talagang hinold naman doon sa mga hindi pumirma, no? So wala naman sikreto doon. Hanggang ngayon tinatanggi nila yan, no? Ngayon, pagdating dito sa bagong impeachment, tinanong lang ako ng reporter kasi di ba naka-FLR pa yung mga DPWH projects, eh, di ba? So tinanong ako ng reporter during an interview doon sa harap ng plenaryo ng Kongreso kung yung FLR ay gagamitin na, ibig sabihin, pwede bang gamitin yun para pananakot doon sa mga congressman. Ang sagot ko lang naman doon is very clear. Malalaman pa lang natin yan after nung botohan. Kasi kung yung mga FLR ng bumoto ni-release at yung FLR ng hindi bumoto ay hindi ni-release, then malalaman natin na ginamit yan. But the most important thing for me, no, is this, no? Nag-file ako ng resolution on the last day of the session
na madaliin na yung hearings at resolbahan na. Ibig sabihin, hatulan na si VP Sara. Yun lang ang akin, no? Kasi we have other concerns. Mas mahalaga sa akin na habang nangyayari itong crisis sa Middle East, tuloy natin ito ng pansin. Nagulat ako, sinagot yun ni Congressman Ridon na hindi po pwedeng madaliin. Ang sabi nila, they have enough evidence na. So kung meron na silang malakas na mga ebidensya at sapat na ebidensya, bakit pa natin pagtatagalin itong away politika na to? Pero kung sino daw yung mga lawmakers na sinasabi niya na gusto magpa-impeach ka agad kay VP Sara dahil si VP Sara is uncompromising? Hindi, okay. Obvious naman yan, di ba? Okay, di ba sinabi na may big fish na makukulong? Correct? Siyempre, yung mga big fish na yon, takot sila, di ba? Because as of now, wala pang big fish, di ba? So, ibig sabihin, if the big fish are able to delay it up to the end of BBM's term, siyempre, gusto nila na wag si VP Sara ang maupo doon kasi kung nakalusot na sila doon sa accountability hanggang matapos yung term, gusto nilang makalusot din sa accountability, no? So, titingnan natin kung they will be held accountable ba during this term. Pero nagulat talaga ako doon. No? I don't know how that is possible na magagawa ni Saldico yung mga bagay na yon na hindi alam Without ni the knowledge. Oo. So given yung mga sinasabi niyo, Kong, are you saying that this administration is medyong compromising in terms of how they're handling the whole flood control mess? I have my opinions but let us babayaan natin yung tao yung humusga no, sa bagay na yan, di ba? Mahirap naman ako yung humusga kasi ayokong isipin ng ating mga kabayan na ito ay tungkol sa away politika. For me, it's about accountability. Ito yung pinakamalaking corruption sa history, no, ng ating bansa. Yung recent na naging pahayag po nila Congressman na Puno, na sinasabi po nila na merong delay sa pagbigay ng budget sa congressional budget nila, and then recently nagkaroon din po ng statement si House Speaker Bogie D, nananawagan sa DBM ng release ng budget. What do you have to say to that? Do you think this is all also connected doon po sa sinasabi po ninyo pagdating sa usapin ng budget? Malalaman pa lang natin yan after the voting, di ba? Pero sa akin, hindi ako nagrereklamo na delayed yung release. No? Kahit doon naman sa Navotas, delayed yung release. But for me, hindi issue yan eh. Because para sa akin, kung nag-iingat lang yung gobyerno dahil ayaw na nilang mangyari yung nangyari previously at lahat ng distrito ay kailangan pag-aralan ng mabuti yung mga budget estimates. Okay lang sa akin yan eh. Kasi ayoko lang talaga mangyari kung ano yung nangyari dati. So kung yan yung delay na dapat pagdaanan, never ako nagreklamo tungkol sa bagay na yan. Okay. So, pero yun nga, no, merong, kumbaga, may panawagan si House Speaker House Speaker Bogie D sa mismong DBM dahil po sa mabagal na pag-release. Pero, speaking of DBM, nasaan po ngayon yung former DBM? Have you heard about her recently? Si former DBM Secretary Amina. Oo. Kasi yung mga tao din po, hinahanap din siya eh. Because, isa rin po siya doon sa mga pinapangalanan na allegedly sa sangkot daw po dito sa flood control mess. Wala. Hindi ko nakakausap si former Sec Amina lately, no? Pero sa akin lang talaga, gusto ko lang. In fact, I filed a bill, no? Yung Fuel Crisis Act of 2026, no? I filed a bill because sa tingin ko, pag nagtagal-tagal ito, yung excise tax is not enough eh. Unang-una, I filed a House resolution removing VAT no from fuel. Pero ang naaprubahan namin doon is yung pagtanggal ng excise tax, no? Pero sumuporta na rin ako noon. Ang pakiusap ko lang sa gobyerno, kung hindi pa rin sapat yung excise tax, sana open naman sila na tanggalin yung VAT. Because the difference of the excise tax and the VAT, yung excise tax sa crudo, sa diesel, fixed yun 6 pesos. Kahit 50 pesos yung
price ng diesel, kahit 100 pesos yung price ng diesel, 6 pesos yon. Ang problema ko doon sa VAT is pag 50 pesos yung price ng diesel, 12% is 6 pesos. Pag naging 100 piso yung price ng diesel, yung 12% is 12 pesos, di ba? So dumodoble, nakakadagdag siya. So yan yung isang proposal ko. Number 2, doon sa aking proposal na Fuel Crisis Act of 2026, number 1 doon, binibigyan ng kapangyarihan yung gobyerno na to stop yung mga excessive o yung mga nagsasamantala just in case magkaroon ng pagkakataon na pagsamantalahan yung presyo ng fuel, presyo ng bilihin, presyo ng utilities, ng internet, may kapangyarihan yung gobyerno na i-control yun. Number 2, di ba nagkakaroon ng pagtatalo doon sa hindi pagtaas ng fare ng mga utilities, di ba? Ng PUJ, ng bus, hindi pwedeng itaas, no? Pero ang problema naman, tumataas naman yung fuel. So pag nalugi yan, malamang hindi na mamamasada yan. So binibigyan ko doon ng kapangyarihan yung gobyerno na sila na ang uupa, whether local government or national government, sila na ang uupa doon sa mga PUJ, sa mga tricycle, para sila na mag-absorb, gobyerno na mag-absorb noong dagdag na presyo ng fuel. Ibig sabihin, hindi ipapasa ng mga jeep, ng mga tricycle, yung taas ng presyo doon sa mga sasakay, kung hindi gobyerno ang magbabayad ng taas na yon, and then ibibigay na libreng sakay ng gobyerno. So may kapangyarihan yung gobyerno nun. Tapos syempre pag tumaas yung mga presyo ng pagkain, mahihirapan na rin yung ating mga kababayan na magbayad ng rent, no? So hindi pa pwedeng magtaas ng residential rent. Doon sa MSMEs, doon sa micro, small, medium enterprises, hindi rin pwedeng magtaas ng commercial rent. Tapos pwede magbigay ng emergency loan ang SSS, GSIS, tsaka may moratorium doon sa payment ng mga loans. So yun ang iniisip kong ano. So I just want to concentrate on that, no? Yung impeachment, yun, nasabi ko na, sa tingin ko dapat madaliin. Kung ayaw nilang madaliin, wala naman akong magagawa, di ba? Pero kung ano ba ang talagang interpretation nito of how yung fuel companies decide kung paano sila magtataas ng presyo on a certain given time? Kasi like for example, let's take the food industry. Pag tumaas on that same day ang binili nilang supply, yun ang basis nila para magtaas ng presyo sa binibenta nila. Pero iba ang explanation ng fuel companies eh. Yes, that's okay. Buti, I thank you for Diego for bringing that up, no? Because that was one of the reasons bakit mas gusto ko yung VAT kaysa doon sa excise tax. Kasi excise tax, pagtatalunan pa natin, alin yung mga fuel na inimport na hindi na napatawan ng excise tax. So yung implementation at monitoring niya, napakahirap, di ba? Pero yung VAT, di ba? Yung VAT kasi, di ba, pagbili natin ng fuel, laging may VAT. Yeah. So hindi na pwedeng sabihin na, ay, na-import namin itong fuel na to nung mataas pa yung presyo. So automatic, pag sinabi today, wala ng VAT, tanggal na yung 12%, di ba? Walang pagtatalunan. So mas madali ang implementation, mas madali yung monitoring para sa akin, no? Well, I remember when you were here last week, you also talked about the oil deregulation law and you support that as well. I was wondering ano pa po yung mga pwedeng gawin natin because a lot of people are also looking back doon po sa nangyari before yung Oil Stabilization Fund. Nabaon naman daw po sa utang yung gobyerno, yung pamahalaan, kaya hindi din daw po maganda ganun yung gawin. Ano po ba dapat? Yes, yun ang pinapaaral ko ngayon. Pero inuna ko pa kasi hinabol ko last week yung yung relief, yung Fuel Crisis Act of 2026 para matulungan yung ating consumers. This week pinapaaral ko lang po sa aking team yung Oil Deregulation Act kung dapat bang i-deregulate o hindi. Kasi parang ang knee-jerk reaction natin ngayon, parang, di ba? Ay, dapat i-deregulate natin yan kasi baka sinasamantala, no? So, is it, do we have to deregulate or do we have to just monitor it
mas mahigpit. Yun ang papag-aralan. Ngayon po sa Congress and both houses po sa lower and upper chamber, napag-usapan na po dito yung granting of emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos para nga po dito sa pagtatanggal ng excise tax. Pero Yes. parang po ngayon, medyo parang may pagdidili-dali po yung Pangulo, no, pagdating doon. So wala na pong dapat gawin, siya lang po dapat ay pipirma, pero parang ngayon nagdadalawang isip po siyang gawin yun. Your thoughts on that? Hindi, ang nangyari dyan is it was certified urgent, di ba? Yes. That minadali namin yon. And nagkaroon ng pronouncement na hindi pa kailangan. Hindi po ako expert sa oil. Mahirap sa akin magkomento doon sa bagay na hindi naman po ako expert. Magkamali tayo ng sasabihin dyan sa bagay. Well, kasi syempre parang on your side, binadali po kayo ng Pangulo, mabigyan siya ng emergency powers, pero nung binibigyan na po siya ng emergency powers, pipirmahan na lang, syempre nagtataka po kami, mga mamamayan, bakit hindi pa po niya ginagawa. Pero kasi may mga explanation daw po sila doon. Yes. Lahat naman tayo nagtataka, no? Pero ang isang iniisip ko doon, baka naman kaya, I mean, I don't know the reason. Right. No? Bakit naman kaya minadali? Because alam magbe-break kami. So mas mahirap ang mag-request ng special session. So baka naman ang gusto lang, siguraduhin na meron na siyang hawak para pag kinailangan, ma-implement. No? But again, I don't know. No? I don't have first-hand information. But katulad ninyo, ang expectation ko is dahil pataas na nga ng di ba ang diesel yata is ano na, oo. Basta yung ngayon, alam ko, Yes, we will reach. above 100 Yes. na eh. So, ako, sana kahit anong pwedeng gawin na para maibaba yung presyo, magawa na, no? So, para sa akin, mas maganda kung ma-implement na yung pagtanggal ng excise tax. Para sa akin yun. Pero kung, I don't know if you've heard yung statements na ibang mga transport sectors, kasi this is talking about subsidies, no? Sinasabi nila sa mga jeepney daw, mga 70 pesos na lang ang take-home pay nila per day, which is very low already and it's hard daw to survive on that. Now, speaking of subsidies, humihingi sila ng doble ng amount that they're receiving ngayon. Is there any opportunity na mapag-aralan ito? How can we address this? Because 70 to 75 pesos a day, medyo mababa po yan. Hindi kakayanin yun. No? Ang problema doon sa subsidies is baka hindi kayanin ng gobyerno. Kaya nga doon sa bill ko, sa Fuel Crisis Act, di ba, sabi nyo 17 ang take home. Ang mangyayari noon, yung national government o yung local government unit, ikokontrata niya ngayon yung jeepney, di ba? Okay. Pag kinontrata niya ngayon yung jeepney, I mean, parang subsidy na rin yun, pero hindi mo siya bibigyan ng cash, pero babayaran mo siya nung dapat na ibayad sa kanya. And then, ang mangyayari nun, ang local government o ang national government na ang magpapasan nung extrang pamasahe, pero ibibigay naman as libreng sakay para doon sa ating mga kababayan. Yun yung kasama doon sa Fuel Crisis Act of 2026. And this Fuel Crisis Act po, yung pag-arkila, kumbaga sa isang public utility vehicle only happens pag may emergency situation. Yes, meron akong linagay doon eh. Kung pag bumalik yung presyo ng diesel sa 60, pwede nang hindi. No? I'm just saying, may authority yung gobyerno. Hindi ko sinasabing dapat gawin ng gobyerno. Okay. Bibigyan sila ng kapangyarihan na gawin ito. So iniisip natin lahat ng mga bagay na pwedeng gawin at pwedeng ibigay na kapangyarihan sa gobyerno para maibsan yung paghihirap ng ating mga kababayan. Kumbaga parang, of course, yung solution natin long term na hindi naman natin kasi kumbaga makontrol yung what's happening in the market sa pagdating sa produktong petrolyo no? So what we can only control is how we respond to it. Yun po yung ibig sabihin. Yes. So nag-iisip tayo ng mga so ang line of thinking doon is ano ang makakaapekto sa ating mga kababayan? Siyempre, number one, presyo ng crudo. Number two, pag nagtaas ang crudo, ang presyo ng pagkain. Pag nabawasan yung kita niya at hindi makadagdag ng sweldo yung mga kumpanya dahil nahihirapan yun sila, mahihirapan na yun magbayad ng upa ng bahay. Diba? Kaya yun yung mga in-address natin ng mga concerns nila.
Kung we understand na how very important this issue is, itong all crisis na to sa atin dahil talagang apektado po buong mga Pilipino dito. But also, we don't want to forget the issue po ng flood control mess. Yes, no? definitely. Of course, we Definitely. want to ask you also doon po sa kaninang naging pag-uusap po natin na naging supposedly na investigation ng ICI. Ito pong ICI finding, do you think may weight pa po ba ito, or do you also still trust the ombudsman na sila po ay magfa-file ng mga kaso doon po sa mga talagang involved dito sa mess na ito? Yes, the ICI referred it to the ombudsman, and I trust Ombudsman Boying Remulla na gagawa niya to ng tamang hakbang. Malaki po ang tiwala ko kay Ombudsman Remulla. Pero itong paglabas po ng supposed, hindi pa na actually nilalabas, di natin alam saan po nakuha ni Congressman Asidre itong report na to. Yun Pero na nakakagulat, di ba? Bakit sila may ganun? Oo eh. Pero do you think this will affect any investigation? Itong supposedly ginawa ng ICI, yung kanilang report? At Hindi, wala this na eh. time? Kasi lahat yan mapupunta na sa ombudsman. I think kung tama yung dinig ko, hanggang March 31 na lang yung ICI, di ba? Yes, oo. So, wala na. Tapos na yun sa March 31. So, ombudsman na lang talaga mapupunta lahat ng kaso. No? But sana tingnan ng mabuti yan because tanda-tanda ako, nagdala pa si Secretary Vince yata ng mga dokumento doon sa ICI recommending the filing of plunder charges. No? So, ako na ang naging resulta ay ganito. But given with what happened with ICI, do you think na parang dapat pala hindi na lang nagtayo ng ganito yung Pangulo? No, in fact, sinuportahan ko yung House Bill nila Congresswoman Laila De Lima, Yes. Congressman Chel Diokno, doon sa pagtayo ng Independent Commission, di ba? Oo. Minarathon hearing namin yan noong November 13, natapos namin yung final version on November 13, and then from November 13, hindi na siya gumalaw. So that is a very bad signal, di ba? Ibig sabihin parang ayaw ng House na matuloy yung ICI. So that lahat yan konektado di ba? May version din ng Senate. Hindi, ibig ko na sabihin, kini-question nila ako, bakit ko nasabi na natatakot yung iba na mag-presidente si VP Sara kasi they will escape accountability, di ba? Ano ibig sabihin nung pinatay doon sa Congress yung ICI bill, di ba? Hindi ba yan medyo obvious na nag-file kami ng ICI bill para maging independent, para maging permanente for at least 2 years yung ICI. Tapos pinatay doon sa Congress, hindi pinasa. Despite the fact na kasama yan kasama yan sa priority LEDAC bills, di ba? Pinagmamalaki nila the other day na marami silang naipasa na LEDAC bills, no? I think kung ilan yon pinagmamalaki nila na naipasa. Bakit yung isa sa mga naunang LEDAC bills na napakahalaga pinatay sa Kongreso? Di ba? Nagtutugma lang yung sinasabi That's ko. right. Kung you mentioned kanina about yung madaming takot kay VP Sara, I've seen some posts on social media. Ito mas maganda manggaling na sa'yo. Ginagamit po yung sinabi nyo as an endorsement of her integrity. Now, is this an endorsement of her integrity for the upcoming election, or it's just a mere criticism of everyone else around? No. It's not an endorsement, no. Yun na nga yung sinasabi. Alam mo, you've interviewed me a couple of times, Yes. no. I don't say things to favor anyone, number one. Hindi rin ako nagsasabi ng mga bagay para sumipsip sa administrasyon. Kung ano lang yung totoo na pananaw ko, kung ano yung totoong nararamdaman ng taong bayan, yun lang naman ang sinasabi ko. Pero minsan yung katotohanan mahirap tanggapin, di ba? The truth hurts and the truth is sometimes difficult to accept. Siguro yun lang yung sitwasyon. Kasi meron talagang may mga grupo, even in Congress, na ayaw nila yung iba hindi naman takot, yung iba ayaw lang nila si Sara, di ba? So, pag may sinasabi akong ganun, iniisip nila na nakakabuti kay Sara, nagagalit sila sa akin. Ano magagawa ko? Yun talaga yung
yung DDS naisip ka ko. daw, Kong. Ano po? DDS Ano po? ka daw, Kong. Hindi ako DDS because sabi ko nga there are some issues that I do not agree with VP Sara also, di ba? So hindi ako pwede maging DDS. And I will tell you this, no? Look at my political history. Okay. Si ERAP natanggal yan in 2000, year 2000, hanggang 2010, ERAP ako. Ibig sabihin, even if nakakulong si ERAP noon, hindi ko iniiwanan, okay, pinaninindigan ko kung sino yung kinakampihan ko. Hindi ako tatago. Especially now, 55% si BP Sara. Kung Sara naman ako, bakit ko naman itatago, di ba? Yeah. Bakit ko itatago? There's no reason for me to hide it. Ngayon, maging totoo tayong lahat sa sarili natin. Hindi ba totoo yung sinasabi ko? Kasinungalingan ba yon? O pagpapaganda ba kay Sara yung sinabi ko na siguradong mapapanagot sila? Let us be true to ourselves. Tayo na lang ang sumagot nun para malaman natin kung yung salitang yon ay nagpapapogi ba kay BP Sara o kung yan ay katotohanan lang. Oo. Okay, lastly, Let's Kong. be very honest with ourselves. Yes. Di ba? I mean, obvious naman na yung sinabi ko ay totoo eh. Hindi naman hindi totoo yun, di ba? Lastly, Kong, before we let you go, I know marami po kayong dapat gawin today. But you mentioned kanina that you trust and believe in the Ombudsman, kay Ombudsman John Boying Remulla, that he will do the right thing. Do you think that he will also file cases against the former House Speaker Martin Romualdez? I mean, in general, yung character ni Boying Remulla, I've known him for so long, no? Talagang straight yung tao na yan, no? So no matter who it is, he will I trust that he will do the right thing, no? Again, balik tayo dun sa isa, no? Yung sinasabi na kinakampihan ko daw si Sara. I filed nga a resolution na madaliin yung investigasyon, di ba? So ibig sabihin, gusto ko rin na pagbotohan na. So hindi ko pinapatagal, hindi ko dinedelay. Siguro yun na yung pinakamaayos na patunay na hindi ako kumakampi sa kahit sino. Doon lang ako sa tama. Have you seen the evidence po against the Vice President? Most likely, ano po yung magiging boto po ninyo pagdating doon po sa usapin ng impeachment? Okay, sabi nila may mga ilalabas silang ebidensya during the hearing eh. So titignan ko kung ano yung mailalabas nila. Then yun ang titignan natin, di ba? Kung ano ilalabas silang ebidensya doon sa hearings, yun ang pagbabasihan natin ng ating boto. Kung meron silang mailabas na ebidensya na nagpapatunay na talagang nagnakaw, ay di ba? Bakit tayo hindi boboto? Di ba? So sa ngayon po, yung porsyento po na kayo po ay boboto against or for the impeachment, meron na po bang ganun kayong maaring maibigay sa amin? Hindi, okay, ganito na lang, no? Yung mga allegations na lang, no? Yung allegations na lang. Yung SALN, di ba? Isa sa mga allegation yung SALN eh. Yun talagang confidential funds. Hindi, isa-isahin natin. Yung SALN, yun talaga ano yun? Naku, maaakusahan na naman ako dito ng DDS. No? Yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso para akusahan si VP Sara doon sa SALN, di ba? Kasi binubusisi natin yung SALN ni VP Sara. Pero yung SALN ng mga congressman, hindi ako kasama, ayaw ilabas. Di ba? Ibig sabihin nag-aakusa ka na binubusisi mo yung SALN, ang hamon ko, ilabas lahat ng SALN ng congressman. Ako dinabas ko yung SALN ko voluntarily eh. At saka dapat hindi voluntary yan, hindi ko alam bakit. Di ba? Oo, nasa batas naman yun eh. Oo. Yes. Pero ayaw ilabas ng Kongreso. O even si Ombudsman Boying Remulla may accusation tungkol dyan, di ba? Doon sa SALN. So,